Paparating na naman ang tag-init, kaya importante na malaman nyo kung ano nga ba ang tamang lokasyon o kung meron nga bang epekto ang pinaglalagyan natin ng incubator sa ating mga papisa. Good day sa inyong lahat mga ka-backyard. Ang topic natin ngayong araw ay kung ano ang importansya o mga dapat nyo malaman na sa paglo-locate ng inyong incubator. Kung halimbawa nakabili kayo, saan nga ba ang tamang lagayan? Saan nyo nga ba tamang ilagay or ipwesto ang mga unit ninyo? So yun po ang ating itatopic ngayon, no? So ngayong araw ay nagka-calibrate ako bago ko ito ipaship para nang sa ganun malaman natin kung tama or accurate ba ang reading ng ating thermostat, no? O kadalasan kasi hindi accurate ang reading ng thermostat kaya tayo nagsasagawa ng calibration. So itong ating unit ay ipapadala natin sa Baguio City. Itong kanyang hatcher ay may 4 na division. So yan. Nag-request siya na may cover yung kanyang hatcher para na sa ganun hindi magsama-sama yung mga papapisa niya. So ayan. O bakit nga ba importante ang tamang pwesto ng ating incubator? So summer na naman nga mga ka-backyard at kung mapapansin ninyo, pag sobrang init ng panahon ay tumataas po yung temperature reading ng ating incubator kahit na wala naman tayong ibang ginagawa. So kadalasan doon nagfe-fail or nasisira yung mga itlog na sinasalang natin. So yun na yung topic natin or ituturo ko ngayong araw sa inyo para maiwasan nyo po yung mga ganong pangyayari. Or alam nyo, kung sakali man na mangyari sa inyo, alam nyo kung ano yung dapat nyong gawin. So itong hatcher cage natin or hatcher tray, deep coat na to, ayan, para maiwasan ng mga lawang yung ating hatcher tray. Ngayon, ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano or ano ang kahalagahan ng lokasyon or kung saan natin inilalagay yung ating mga incubator. So, kagaya na lamang po nito, isa-sample ko. Ito ay nakalagay dito sa may bodega namin. No? So, nilagay ko siya dito para hindi siya nagagalaw. Kaso, makikita nyo, nag-i-spike yung kanyang temperature. So, ito is hindi ideal para sa mga itlog sa loob. So, ano na to, no? Calibrated na. Kung mapapansin ninyo, parehong-pareho yung kanilang reading. So, ayan. So, bakit nga ba importante na malaman natin ang kahalagahan ng lokasyon ng ating incubator? Kung saan natin siya ipepwesto. Halimbawa, nakabili tayo ng proven and tested na quality na incubator. Kaso mali yung ating pinaglagyan, anong magiging effect? So, kagaya nito, alas 12 pa lang na tanghali. Medyo makulimlim nga, pero mainit, no? So, nag-i-spike yung kanyang temperature, which is dapat nasa 37.8 hanggang 38 lang tayo. Pero ito, sobra na ng 0.6. So, crucial na yan pagdating sa ating mga itlog. So, hindi na siya magandang temperature. So, yan. Buksan natin para mapakita ko sa inyo. Ito, naglalaman siya ng ginanyan ko lang para kalat-kalat yung mga itlog. So, kung papansin ninyo, mataas yung ating reading. Ayan. 37.9. Tas dito 37.6. So yan. Kung napabayaan natin ng ganyan for 3 hours to 2 hours, mga ganyan, mamamatay po yung similya sa loob, ano? Hindi tayo makakapagpapisa. So, 2 beses ko na rin yata ito na-encounter sa mga naging customer ko or kliyente ko na mali po yung pinaglagyan nila. Halimbawa, ano nga mga mali, no? Kulob, kagaya nito, walang hangin na pumapasok at lumalabas. So, tendency, tataas yung reading
may hirapang magpa-cool down yung ating temperature sa loob. Kaya ang nangyayari, nag-i-spike, tumataas lalo na mainit pa. So isa pa yon na factor. Then nagpo-produce pa ng init yung ating fan saka bulb. So nagdodoble yung reading niya, no? Kung makikita niyo, hindi nakabukas yung ating ilaw, pero tumataas yung reading ng ating thermostat. So maling lokasyon ang malaking or major factor na maging failed yung ating hatching, no? So ayan. So kung mapapansin ninyo, isa pa, kung yung ating ventilation or mga butas ay malapit sa pader, then yung pader natin mainit din. So ang nahihigop na hangin ng ating fan is mainit din, no? Tapos yan, walang hangin, so walang papasok na oxygen or malamig na hangin sa ating incubator, kaya nahihirapan siyang magpa-cool down. Then ang nangyayari, pagka sindi ng ilaw, mabilis lang mamamatay, tapos mahirapan ulit siyang bumaba. So yan, 38 yung reading. Okay pa naman to, no? Kasi ito, nakalagay siya sa first layer ng ating tray. And then itong thermostat natin, nakalagay siya sa second layer. Ang purpose niyan is para ma-monitor natin yung temperature ng nasa first layer nang hindi nag-exceed, or ma-reach natin yung required temperature ng nasa second layer nang hindi nag-exceed sa ideal temperature ng ating first layer. So yun yung purpose ng ating device na to. So naka-monitor siya sa temperature ng first layer na hindi siya nag-exceed, na nare-reach niya pa din yung required temperature ng ating nasa second layer. So ngayon, i-address ko to dahil may mga nakasalang nga tayo sa loob. Ilalagay ko siya sa well-ventilated area. Pag sinabi po nating well-ventilated, dapat kahit na mahangin, consider natin yung taas ng yero. Kung yung yero natin ay mataas or mababa naman, kahit na mahangin yung area, mababa yung yero, mainit, nakaka-apekto pa din po yun sa ating mga itlog sa loob, kasi nakukuha nung ating thermostat reading yung ating temperature sa labas. So dumodoble, nahihirapan yung ating incubator na magpa-cool down. So at least nasa madilim, maayos na lugar yung ating incubator, maayos, hindi rin bumababa ng sobra yung temperature. Dapat yun ang mga i-consider natin, lalo na sa gabi. Monitor nyo po. Kung sa araw okay siya, tapos sa gabi mapapansin nyo na bumababa yung reading ng thermostat, ibig sabihin masyado malamig naman sa lugar. So mahirap po tayong makapagpapisa pag ganun, no? Ayan. So monitor lang, 38.3, safe pa din yan para sa ating mga itlog. Kaso ang problema, hindi tayo nakakapagpa-cool down. Ayan, steady lang siyang ganyan. So ililipat ko siya. So ngayon, nailabas na natin siya. Kanina kasi nandoon siya sa loob, no, kasama nung sa incubator natin doon sa bodega. Ngayon, nandito na siya sa labas. May hangin na. At kung papansin ninyo, ayan, yung reading niya sa taas is 38.3. Then dito 38.5. Nasa ilalim yan. So ito ay nasa ano pa rin siya, no, safe zone ng ating temperature. So normal lang po na matagal mag-cool down ang ating incubator, lalo na kapag mainit ang panahon, no?
mapapansin po ninyo yan na matagal mag-cool down. So, minomonitor natin ang pag-akyat niya. Basta wag lang siyang aakyat ng 38.5 dito sa taas. So, dito kasi ito, kadalasan kasi ng mga incubator, no, mainit na dito sa taas, yung baba malamig pa din. So, as long as hindi umaakyat ito ng 38.5 pataas, safe po yung ating mga itlog. Lalo na kung ano lang naman 2 oras hanggang 3 oras. Pero, pagdating po ng summer, kagaya ng ginagawa ko sa mga manual natin, kapag talagang mataas ang reading, nagta-39 ang reading niya, ang ginagawa ko po dun is from 11 a.m. hanggang 2 p.m. nakapatay po ang ating incubator. Sa mga ganito po, no. Pero yung mga high-tech na incubator talaga na merong cooling system, na pag na-reach niya yung temperature na nakaset sa kanya para mag-cool down, meron pong automatic yun na ilalabas niya yung init sa loob. Then pag bumaba na naman ng 37.2, hihinto, then sisindi na naman yung heater. So yung mga ganito po, sinasabi ko lang to para sa mga may ganitong klase ng incubator, hindi yung fully and high-tech na incubator. So pag high-tech yung inyo, wag na yung itong panoorin. So yan, hanggat hindi siya umakit ng 38.5 pataas, safe po yan, ano. So ganyan. Pag nag 40, 39.5 to 40 ng 15 minutes, expect nyo po, patay na po yung similya sa loob. Wala na tayong mapapapisa. So yung ganyan, kaya ngayon mainit, talagang normal na mag-spike. Pero mas lalo mag-i-spike po, lalo na pag mali yung lokasyon ng inyong incubator. O yan. Huwag po kayo mapaparaning na dadagdag ng butas, pag ganito po yung reading. Kasi pag magdagdag ka ng butas ng tanghali, mainit ng tanghali, magdadagdag ka ng butas. Pagdating po ng gabi, problema nyo na po yan. Kasi ang mangyayari, may hirapan na siyang paakyatin yung temperature sa loob. Lalamig naman yung mga itlog. So, magiging problema siya. Mabubugok po yung mga nakasalang. As long as ganyan ang reading, safe po yung ating incubator. So, dapat talaga may pang-calibrate kayo, no? Merong calibrated na, talagang reliable na temperature or yung ganito, reader. So, ayan. Okay yan, hindi natin problema na hindi siya sumisindi. Basta ma-maintain yung ating init sa loob. No? So, ganyan. Meron lang tayong ideal temp na dapat hindi siya umakyat. So, yun lamang po mga kabakard, no? Naway may natutunan kayo sa aking ibinahagi. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.